Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sumatin po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hindi po ako naniniwala na wala pong pinagpapala ang Diyos. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, tayo po ay pinagpapala niya. Kaya dapat po, pag nanawagan po ng magpapatotoo, ipahayag po natin yung kadakilaan ng Diyos para mabigyan po natin siya ng kalwalhatian. Sapagkat ang araw na ito'y para sa Kanya. Itataas po natin yung Kanyang pangalan. At ang lahat ng kapurihan ay sa ating Diyos na buhay lang. Hallelujah. Amen po. Tayo po ay dadako na sa ating mensahe na pinamagatan ko po na takbuhin ang buhay ng karera. Ito po yung race of faith na kailangan po ng bawat isang manggagawa at naglilingkod sa Panginoon. Yung karerang paligsahan na sinalihan po natin ang bawat isa. Lalong-lalo na po, yung mga tinawag, pinili at hinirang ng Panginoon para maglingkod po sa Kanya. Amen po. Inaanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa para po sa pagbasa ng banal na kasulatan mula sa Hebrew 12, 1 hanggang 3. Sabayan niyo po ako. Hallelujah. Sabi po, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Amen. Let's bow your head and let's pray. Father God, tunay nga o Diyos, Ikaw po yung aming papupurihan, pasasalamatan, dadakilat-walatin na o Diyos sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw po ang aming pupurihin, dadakilat-walatin o Diyos. Sa araw na ito, itataas namin ang iyong dakilang pangalan sa kalagitnaan ito, Panginoon. Lord, anumang nakikita mong bahid karumihan sa aming puso, isipan, linisin mo o Diyos at higit sa lahat yung mga sinasadya at di sinasadya, Panginoon, upang malaya kami makalapit sa kabagay ng trono. Lord, sabi mo sa iyong salita sa 1 John 1:9, kung pinapayag namin na aming makasalanan, masa namin ito'y lilinisin mo, patawarin mo aming kasamaan, sapagkat Ikaw ang Diyos na matapat at Lord, salamat po sa umagang ito. Samahan mo kami, o Banal na Espiritu, knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon. Itago mo po ako, Diyos, sa iyong likuran, upang Ikaw lang po ang makita, maluwalhati, Panginoon, sa araw na ito, sapagkat ang araw na ito ay para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Bless mo ngayong isalita sa Hebrew 12, 1-3, na magbigay po ng pagpapala at kalakasang espiritual sa aming Panginoon na tinawag mo, pinili, hinirang, para ikaw ay paglingkuran, Panginoon, saan mang anggulo ng aming buhay. Lord, salamat po sa umagang to, sa iyong diwang banal na siya po magtuturo upang patuloy ka pa naming makilala, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord, salamat po sa umagang to. Marapat na ikaw ay tumanggap ng papurit pagsalamat, pagdakilat pukulhati o Diyos sa kapangyarihan ng Ama, sa pagliligtas ng anak at sa gabay patnubay ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Ang Hebrew po, may isang tema po ang aklat ng Hebrew. Ang kadakilaan ni Kristo at ang Kristyanismo.
Maraming Kristiyano ang nag-aakala ang buhay Kristiyano ay pasakay-sakay lang sa agos ng buhay. Hanggang sila'y dumating sa langit, walang pakikibaka, walang pagsusumikap. Amen po. Dito po sa ugaling ganito, nagmumula ang tinatawag na Sunday Christian po. Yung Kristiyano lang siya, pag-araw ng linggo sapagkat nagpupunta po siya sa church. Pagdating ng Lunes, kung minsan di pa dumarating ang Lunes, linggo pa lang ng hapon, nawawala na po. Kaya kung linggo pa lang ng gabi, nawawala na po yung kanyang pagka-Kristiyano po. Ito po yung tinatawag na Sunday Christian. Yung panaka-naka lang Kristiyano po. So sa atin po, bilang isang mga Kristiyano, dapat po, wag natin pong ugaliin yung Sunday Christian lang, atin lang po tayo pag Sunday. Kasi po, kailangan natin gawin dahil para mapapurihan po ang ating Diyos na po. Dito rin nag-uumpisa ang ugaling perennial disciple po. Palagi na lang tinuturuan, palagi na lang naghahanap ng teachers. At kailanman ay hindi na natututo at lagi na lang disciple. Palagi na lang at hindi matatapos ang kanyang pagiging baby Christian. Doon na po nakapako, ganoon ang kaisipan ng mga baby Christian po sa pananampalataya. Kaya nga, tayo po, sabi, may Great Commission po. Yung Great Commission po, para po ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya lang po, pinapahayag niya yung salita ng Diyos para sa Kanya na lang po. Hindi niya ibinabahagi po. Ang tunay na Great Mission po, ito po yung ipinapahayag yung salita ng Diyos. Sabi nga po, ang Great Commission ay hindi po suggestion. Ang Great Commission po ay isang utos para sa ating lahat na tinatawag natin ang ating sarili na isang Kristiyano po. Ang Great Commission po, ito po yung utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Ganyan po ang ugali ng Kristiyano na pasakay-sakay lang sa agos ng buhay, walang pagsusumikap, walang pakikibaka. Hindi ganito ang buhay Kristiyano ayon sa Biblia po. Bigyan po natin ng kahulugan yung pakikibaka kasi po masyadong malalim na Tagalog yung pakikibaka. Sabi po, struggle, magsumikap, magpakasakit. Isang proseso ng pagkilos at pagtutol ng pagkakaisang tao para sa pagbabago, katarungan at paglaban sa kanilang karapatan at idealismo sa lipunan o sa politika. Amen po. Nung pinag-aaralan ko po yung word ni God, na talagang sabi ko, ang lalim naman ng pakikibaka. Sabi ko, baka hindi maintindihan po, lalo-lalo na yung mga mababaw po sa salita ng Diyos. Na ito po, kaya binigyan po natin siya ng kahulugan. Ang buhay Kristiyano po ayon sa salita ng Diyos ay isang pakikibaka. Nangangailangan ng baluti ng Diyos o armor of God. Sinasabi po ni Pablo sa Efeso 6:12-10 po. Sabi po, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang pakanahan ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi sa mga pinuno ng may kapangyarihan at tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Amen po. Kung wala po tayong baluti ni God na tayo po'y nakikibaka dito sa sanlibutan po ito, baka tayo po ay isa sa madala ng kaaway po. Gamitin po natin yung ating sword, Word of God, yung salita ng Diyos. Ito po'y daladala natin
sa ating mga buhay. Para dumating man yung mga sagabal o gawa, balakid ng kaaway, ito po yung mapaglalabanan natin. Ano po ang dapat natin dalhin? Yung salita po ng Diyos. Kaya mahalaga po yung memory verse. Meron po tayo. Kasi pag umatake yung kalaban, ano pa lalaban natin kung wala po tayo salita ng Diyos? Amen po. Kaya ngayon pa lang, kaya yung ginagawa po natin na Bible reading, malaking bagay po. Malaki po naitutulong ito sa paglago natin sa pananampalatayang spiritual po. Amen po. Ang buhay Kristiyano ay isang pakikipaglaban o pakikibaka. Ang buhay Kristiyano ay parang isang paligsahan. Lagi po tayong nakikipaglaban, lalong-lalo na po yung ating pananampalataya. Sabi nga po, takbuhin ang buhay, ang karera ng buhay ng ating pananampalataya po. Sabi po sa 1 Corinthians 9:25-26 po, lahat ng manlalaro ay nagsasanay at may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lang. Ito po yung mga, siyempre, alam naman natin na ang manlalaro po ay panandalian po lang yung kanilang hinihingi. Yung mga gantimpalang pinagkakaloob. Ito po yung medalya, ito po yung plaque, ito po yung cash. Na tunay nga sa sanlibutan lang po natin to nakakamit po. Ngunit ang gantimpalang hinahangad ng panghabang panahon, ito po yung mga hinahangad ng bawat Kristiyano po. Yung koronang nakalaan sa bawat mananampalataya na naglilingkod po sa Panginoon. Sabi po, hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa. Amen po. Kailangan po yung pagtakbo natin sa karera ng ating pananampalataya, lagi po tayong nakatune sa Panginoon. Kaya ginagawa natin to para sa Panginoon. Hindi po para sa ating sarili. Para maitaas ang Panginoon sa ating buhay po. Ang Kristiyano ay parang paligsahan at hindi padaloy-daloy lang sa buhay. Ang buhay Kristiyano ay isang karera. Ito po yung ating teksto sa umagang ito. Sabi po sa 1 Corinto 9:24 po, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya't pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpalang nakalaan po. Para sa bawat Kristiyano na tumatakbo, hinaharap ang karera ng pananampalataya para magtagumpay po. Amen po. Sabi po sa 2 Timothy 4:7 po, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Ito po yung sabi po ni Timoteo. Natapos ko ang dapat kong takbuhin at manatili akong tapat sa aking pananampalataya. Dapat po ito po yung maging hangarin natin sa ating buhay na sa ating pakikipaglaban ay dapat nating tapusin hanggang sa huli po. Sapagkat sa huli po, doon po natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos na pagsama natin sa ating pagtakbo sa ating pananampalataya at paglago sa ating buhay espiritual. Amen po. Sabi po sa Filipos 3:14-15, magpatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpalang pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit po. Amen po. Sabi po sa aklat ng Filipos, tayo po'y magpatuloy patungo sa hangganan upang kamtan natin ang gantimpala ng pagkatawag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na hahantong sa langit po. 15. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipaunawa iyon sa inyo ng Diyos. Amen po.
Kailangan yung mindset natin, kailangan tayo patuloy na lumaban, tumakbo sa paligsahang ating sinalihan sapagkat ito po ang nais ng Panginoon. Tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Sabi nga, takbuhin natin ang karera ng ating buhay. Amen po. Kasi po sa pagtakbo po natin, siyempre, kailangan yung pagtakbo natin, yung fit yung ating katawan, may disiplina tayo sa ating sarili, nag-exercise, yung pagkain natin, tinatakal po. Paano po yung medyo tumataba? Paano makakasabay po sa ating takbuhan? Uy, wala ko natatamaan na. Kasi po, ang karera po ng buhay, dapat po makatakbo tayong lahat. Kung tayo po ay mataba, mabigat yung ating katawan, may iwanan po tayo sa karera. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi po sa 2 Pedro 1 hanggang 5 to 11 po. Ito po yung fruitful growth in faith. Sabi po sa 5, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig po. Ang katangian niyan ay kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Amen po. Dapat po to makita po sa ating pamumuhay. Sabi po sa salita niya, ito po yung magbibigay sa atin ng assurance of salvation, na makita yung pamumuhay ng isang Kristiyano na tunay nga, pagbulay-bulayin po, napaka-sarap pong namnamin itong salita ng Panginoon. Amen po. Ang taong wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawan na siya sa kanyang kasalanan po. Amen po. Dapat po, wag po nating kalimutan po na tayo po ay pilit na pinalalago ng Panginoon sa kanyang salita para lumago tayo po sa kanyang pananampalataya po. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Amen po. Ito po yung patuloy na pinaalahan sa atin ng Panginoon para makamit po natin yung assurance of salvation sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Sa 11 po, sa ganitong paraan kayo maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen po. Sa atin po, pagtakbo natin sa karera ng ating pananampalataya, dapat po makita po natin ito. Yung mga katangiang ito sa atin to bilang isang Kristiyano, bilang pinili, hinirang ng Panginoon para magpatuloy po sa palagsahan na ating pong tatakbuhin. Sabi nga po, ang buhay Kristiyano ay hindi po papetik-petik lang, hindi po patambay-tambay lang, hindi lang po tuwing linggo. Amen po. Sa tekstong pag-aaral na natin ngayon, ang buhay Kristiyano ay nilalarawan ng isang takbuhan o karera na humingi ng matyagang pagtitiis at tibay. Ang mga talatang ito ay kaduktong ng paglalahad ng may akda ng mga bayani ng pananampalataya po, na makapagliligtas at magtatagumpay. Kaduktong ito po ng Hebrews 11 po. Alam naman natin yung Hebrew 11 po, dito po natin mababasa yung mga
mananampalataya, yung mga bayani na mananampalataya na nagtagumpay at sumunod sa Panginoon. Alam naman natin ang Panginoong Jesucristo, siya po yung author ng ating pananampalataya. Amen! Ang talatang iyan, ang mga bayani ng ating pananampalataya, ay tinutukoy po sa Hebrew 10:38 po. Sabi po, ang matuwid kung lingkod ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugtan. Amen po. Kaya nga po tayo, bilang isang mananampalataya, tayo po'y lumalandas. Tinatahak po natin yung landas na matuwid tungo sa buhay na walang hanggan. Ito po ang dapat nating tahakin para tayo po'y maging isang tunay at ganap na mananampalataya ng Panginoon na tumatakbo sa karera ng buhay. Amen po? Sabi po ang kaligtasan po ay nagmumula sa ating pananampalataya. Kaya tinutukoy niya ang mga bayani ng pananampalataya sa Hebrew 11:13 po. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Amen po. Sila po ay nagsumikap, nakipaglaban, nakibaka, nagdusa, ngunit patuloy na nagtitiyaga at may tibay na nakikipaglaban po. Sabi nga po, hinihikayat ng may akda na ang lahat ay takbuhin ang karera ng pananampalataya na may pagtitiis po. May isang tabim natin ang hinumalingan natin ang pabigat sa ating pagtakbo at itutok natin ang ating paningin sa Panginoon para sa ating kalakasan at inspirasyon at tagumpay. Amen po. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi minimum compliance po, kundi maximum commitment. Inuulit ko po, ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi minimum compliance, kundi maximum commitment. Amen po. May 6 na bagay po na dapat nating gawin para tayo ay magwagi sa karera ng ating buhay. May 6 po. Ang una po, sabi po, tandaan natin ang halimbawa ng mga tapat na saksi. Sabi po sa 1A po. Hallelujah. Sabi po, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi po. Ito po yung natin. Tandaan natin ang halimbawa ng mga tapat na saksi. Hebrew 12:1a. Ang mga bayani ng pananampalataya na binanggit dito sa Hebrew 11, sila po ang mga saksing tunay na pananampalataya sa lahat ng ginawa nila. Yung testimony ng kanilang buhay po. So kung may time to po tayo, basahin po natin yung Hebrew 11. Dito po natin mababasa yung mga talaga naman pong mananampalataya ng Panginoon. Kaya dapat nating balikan, dapat nating tandaan, dapat nating tignan ang mga saksi ng pananampalataya tulad ni Noah, ni Abraham, Isaac, Jacob, Enoch, Moises, si Gideon, si Haring David, si Samson, si Sarah, si Joseph, at ang mga propeta ng Diyos, ang lahat po ng mga bayani at saksi ng pananampalataya ay ebidensya ng lahat ng pananampalataya ay nagtatagumpay po. Amen po. Kaya masarap po talaga na kung tayo po nakatune sa Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Sabi nga po,
Sila po ang ebidensya ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalatayang pagliligtas ng Diyos. Dinala ang kanilang buhay dito para upang tandaan at halimbawa upang tayo ay mahikayat sa kanilang testimony na tunay nga ang kanilang pananampalataya ay nagtatagumpay po. Amen po. Dahil po sa ating tayo'y napapaligiran ng napakaraming saksi. Ito po yung nakamasid sa bawat mananampalataya po natin. Binigyan po tayo ng tutularan po. Yung ating mga bayani ng pananampalataya po. Pero dapat po ang maging bayani sa ating buhay ang Panginoong Hesus po. Sila po yung mga halimbawa po ng ating pananampalataya. Na tunay nga sumunod sa Panginoon upang makamit po yung buhay na hinangad ng bawat isa, ang buhay na walang hanggan po. So ito po naman po yung karera na ating dapat takbuhin. Hanggang sa marating po natin yung hangganan, pagkat ang hangganan na yon ay nandun po ang Panginoon Kristo. Hallelujah po. Pangalawa po, ang sabi po, talikuran natin ang kasalanan ng nakaraan po. Talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin po. Isang tabi, ang lahat ng pabigat, ang lahat po ay nananakbo ay dapat, ulitin ko po, dapat po malusog o payat para makatakbo ng tama. Iyon ang kanilang, lalong-lalo na yung kasuotan po, kaya minsan po yung mananakbo po, fit sa katawan yung mga sandong isinusot po, para makatakbo po sila ng maayos at higit sa lahat, maabot nila yung kanilang hangarin sa buhay po. Alam naman natin, sabi nga, ang ginagawa po ng tunay na manlalaro ay may disiplina po para maabot nila yung kanilang hinahangad ng pansamantalang gantimpala dito po sa lupa. Ulitin ko po, sabi nga yung gantimpala nakalaan po sa bawat pinili at tinirang, ang Panginoong Hesus po ang magpuputong sa atin. Yung gantimpalang nakalaan para sa mananagumpay niyang manggagawa, manglilingkod. Hallelujah. Alisin natin ang mga bagay na hadlang, mga balakid sa ating paglago sa buhay, Kristiyano. Kasama na dito ang mga bagay na di masama. Ano po yun? Halimbawa po, tulad po ng trabaho. Minsan po, mas pinahalagahan po natin yung ating trabaho kaysa po sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Hindi naman po masama yun. Kasi dito po tayo pinagpapala ng Panginoon yung trabaho. Kaya lang po, may time po na dapat po binibigyan natin yung oras ang Panginoon. Lalo na pag-araw po ng linggo. Sapagkat ang araw ng linggo ay para po sa Kanya. Para mapapurihan po at maitaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Ano pa? Bukod sa trabaho, negosyo. Ito po yung mga nagiging balakid para hindi po tayo makadalo sa gawain ng Panginoon. Yung ating negosyo. Mas binibigyan pa po natin ng pahalaga. So sabi naman ng na hindi po ito masama sapagkat dito po tayo binibless ni Lord. So kung dito po tayo binibless ni Lord, dapat ibigay din po natin yung oras natin para mapapurihan siya, mapasalamatan sa ating buhay. Ibilig po natin yung kapurihan sa kabila ng lahat ng pagpapala na pinagkakalob niya sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. Ano pa? Mga ari-arian. Mas binibigyan pa po natin ng halaga yung ari-arian natin. Yung kayamanan natin. Ito po yung mga nagiging hadlang, balakid po sa ating buhay. Mas pinahalagahan po natin yung ari-arian natin. Baka yung mga ari-arian ko,
Nakalimutan kong isara yung bahay ko pag uwi ko. Wala na. Imbis na dumiretso muna tayo sa ating pupuntahan, sa panambahan, para magbigay ng papurit pasalamat sa Panginoon, mas inuna pa natin balikan yung mga kayamanan natin na nagbibigay po ng sagabal sa ating buhay para hindi po makadalo sa gawain ng Panginoon. Ano pa? Bahay at lupa. Mapalad kayo kung kayo may bahay at lupa. Dahil ito rin po ay nagiging sagabal. Lalo na pag sinabi pa yung mana, ito po yung mana ko, yung bahay at lupa ko, uunahin ko muna to. Kasi mawawala na yung magbibigay sa akin ng pamana. Pero kung iisipin po natin, ito po ay mga kayamanan sa sanlibutan, ito ay pansamantala lang po to. Pero yung kayamanan po na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay naghihintay po sa kalangitan para ipagkaloob sa mga kanyang mananampalataya na sumunod sa kanyang kalooban. Ano pa po? Yung ating mga asset. Kung minsan pinahalagahan natin para hindi tayo makadalo sa gawain. Kaya nga po yung mga kayamanan dito po sa sanlibutan, talagang panandalian lang po lang. Sabi nga, kahit anong yaman mo, hindi mo ito madadala sa langit. Sino bang mayaman na namatay na? Si Henry C. Isa sa pinakamayaman po sa Pilipinas. Nadala ba niya yung kanyang kayamanan? Hindi po. Pinag-aawayan po ng mga naiwanan niya. Dahil sa laki po ng kanyang kayamanan. Sabi po sa Matthew 6:21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Amen po. Ang linaw-linaw po na sinasabi po sa Matthew 6:21. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ba't kaya ganun? Ano? Mas pinahalagahan po natin yung kayamanan dito sa sanlibutan. Tingnan po natin yung nangyari po sa California po. Super mayayaman sila doon. Lahat po sila mayayaman. Million dollars po yung nasunog. Naging abo. Wala po silang napakinabangan. So, isa lang po to sa pinahiwatig ng Panginoon na ang kayamanan dito sa lupa, para dito lang po. Pag kinain ng apoy, wala na po yung kayamanan. Pero yung kayamanan na taglay po ng mga Kristiyano sa ating puso, ito po yung madadala natin sa ating pagpunta sa Panginoon. Sa pagharap po natin. Kaya wag po natin pahalagahan yung kayamanan dito sa lupa. Dapat po ang kayamanang iimpok po natin, gaya nito yung pagdalo po natin ng gawain. Magbasa po tayo ng Bible, daily devotion. Ito po yung magiging, saka yung Bible reading, dapat po nasa ating puso. Para pagdating natin doon, sabi nga, hubad po tayo dumating dito sa mundong ibabaw, hubad po rin tayong aalis. Pero tayong mananampalataya, hindi tayo papayag na walang madadala sa Panginoon. Ito po yung ating ginagawa dito sa sanlibutan para ito po yung ialay natin. Yung ating pagsamba, pag-aawitan, Bible reading, daily devotion, at higit sa lahat, panalangin po. Kaya salamat sa ating buting pastor na ginamit ng Panginoon para po sa ating LPCF Church na 1-year Bible reading po. Malaki po ang nagagawa. Kasi po sa Bible 1-year reading po, yung hindi natin alam, dito po natin nalalaman. Hallelujah. Ulitin ko po, Matthew 6:21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ano pa? Kung tayo po'y pinagpapala, syempre po,
marami tayong mga alahas. Unang-una, halimbawa, cellphone. Mas pinahalagaan po natin yung cellphone. Naiwanan ko yung cellphone ko. Text ko ang nanay ko. Para lang makuha yung cellphone po. Na dapat unahin ang pagsamba sa araw na ito para maitaas natin ang ating Diyos na buhay. Ano pa? Yung minamahal natin sa buhay. Nakakala natin po nagbibigay ng kaluguran. Isa rin po ito na ginagamit ng kaaway para hindi tayo dumalo sa gawain ng Panginoon. Hinaharang tayo. Ito po yung gawa ng dyablo. So, dapat po lagi tayong may shield ng Holy Spirit para yung gawa ng kaaway hindi po makamanipula yung ating buhay sa po ng ating sambayan. Kaya sa ating panalangin po, lagi tayong mag-shield ng Holy Spirit po o kapangyarihan ng Diyos o banal na dugo ng Panginoon para yung kaaway hindi po makapasok. Hallelujah. Kailangan talikuran yung mga bagay na sagabal para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Sabi po, talikuran natin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kung titignan po natin yung nakaraan po sa mga Israelita, kaya hindi po sila makapaglingkod sa Panginoon dahil sa mga kasalanang nagawa nila. Sa panahon po ni Moses, na yung mga ritual, mga tradisyon na hanggang ngayon, tinatangi pa rin po natin. Dapat po, wala na po sa atin yun. Yung iba pa nga, maaaring naniniwala pa po sa mga pamahiin po. Lalo na pag bagong taon, buksan nyo ang bintana para dumaloy ang pagpapala ng Panginoon. Ganun na lang ba kalimitasyon ang pagpapala ng Panginoon? Pag sarado pa yung bintana natin, hindi po ba papasok blessing? So, mali pong katuruan yun. Ang pagpapala ng Diyos kahit sarado yung bahay natin, kung ikaw ay nananalangin, patuloy niyang i-bless ka sa pagpapalang hinihingi mo sa Kanya. Trabaho man, negosyo man, basta yung hiningi natin na pagpapala ay nagmumula po sa ating Diyos. So itong kayamanan po ito po yung ginagamit ng kaaway para hindi po tayo makadalo sa gawain ng Diyos. Sabi niya nga po, talikuran natin. Talikuran natin yung mga bagay na nagkakaroon po ng sagabal sa atin po para hindi makadalo sa gawain ng Panginoon. Amen po. Pangatlo, sabi po, takbuhin natin ang karera na may katatagan. Sabi po, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ulitin ko po, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ito po yung karera ng ating pananampalataya po. Yung paligsahan ng ating sinalihan, yung pagtakbo sa Panginoong Hesus. Sabi nga po yung race, inano ko po kasi po ang definition niya yung stadium po. Siyempre alam naman natin sa stadium, mayroong karera. Alam naman natin na yung stadium may malaki. O isang paligsahan, isang aktibidad na nangangailangan ng matinding pagpupursigi, disiplina at todong pagsusumikap. Ganyan po ang Christian life. Matinding pagpupursigi, disiplina, at todong pagsusumikap. Yan po ang Christian life. Kaya kailangan tayong mayroong pagpupursigi, mayroong pagtitiis, mayroong todong pagsusumikap ang makita po sa atin.
para po sa ating paligsahan, ito po yung kailangan natin. Kasi kung hindi po tayo magpupursigi, hindi po tayo magtitiis, hindi po tayo magsisikap, hindi po natin ito makakamtan. Ano ba yung hinahangad para tayo tumakbo? Yung buhay na walang hanggan po. Ito po yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang kailangan po, tayo po'y nagpupursigi, nagtitiis, at mayroong todong pagsusumikap para makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Ang larawan na pinakikita sa buhay, sa pakikibaka, sa kasalanan, at sa lahat ng pwersang pumipigil sa ating pag-unlad sa ating buhay espiritual. Kailangang iwanan ang pabigat at talikuran ng kasalanan at itakbo ang buhay na mayroong pagpupursigi. Amen po? Ang sabi po, iwanan ang pabigat, talikuran ng kasalanan, at itakbo ang takbo ng buhay na mayroong pagpupursigi. Kasi po minsan sa ating pagtakbo, dumating lang po yung isang problema. Parang ayaw ko na tumakbo, ayaw ko na dumalo. Sabi po sa awitin natin, dumating man yung pagsubok, kay Kristo lang po tayo magtiwala. So kanina pa lang po, sa pag-aawitan natin talagang naramdaman ko po yung kanyang presensya. Yung katapatan niya, yung pag-ibig niya sa atin, yung pagmamahal niya. Ito po yung inaalay niya sa atin. Dapat po ialay din po natin yung ating pananampalataya sa Kanya para po tayo ay magtagumpay sa mga anggulo ng ating buhay. Yung salitang endurance po dito ay perseverance o persistence. Ito ay nagbabadya na ang karera ng buhay ay hindi sprint o 100-meter dash, kundi isang marathon, isang pangmatagalan. Mahirap ang pangangailangan ng pagtitiyaga sa karera ng buhay at pangangailangan ng pagpursigi. Ang buhay pananampalataya, katulad ng halimbawa po ng mga bayaning inaral natin mula po sa Hebrew 11 po. Hallelujah po. Sabi nga po, yung takbuhan natin takbuhan ng buhay ay hindi po sprint o 100-meter dash, kundi isang marathon. Ibig sabihin, pangmatagalan na takbuhin po. Habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na to, tayo'y tatakbo, tayo'y lalaban, tayo'y magpursigi sa kabila ng lahat ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay para makamit po natin yung koronang hinahangad natin. Ito po yung buhay na walang hanggan. Para po sa bawat mananampalataya niya, hinirang, pinili para tayo maglingkod sa kanyang ubasan. Itaas ang pangalan niya sa ating mga buhay. Kailangan nating harapin ang dalahin sa buhay Kristiyano, panghihimalaman o paghihimagsik o pagtatagumpay sa pagdurusa na may pagtitiis. Bakit? Dahil malinaw sa atin ang gantimpalang naghihintay sa atin sa bawat isa sa atin pagdating sa kabilang buhay. Malinaw sa atin ang ipinangako ng Diyos na siya namang matapat. Ang pananampalataya po ay nakasandig sa katapatan ng ating Diyos. Siya po ay matapat. Amen po. Minsan na nga lang po tayo po yung hindi nagiging tapat sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng blessing na pinagkakaloob niya sa atin. Lalong-lalo na sa pagbibigay po. 10% lang po yung hinihingi niya. Hindi po 90%. Yung 90% po para sa atin po. Yung 10% po, ito po yung ginagamit ng ating iglesia sa lahat ng ating aktibidades. Lalong-lalo na para po lumago ang ating mananampalataya. Gaya nung Sunday po, meron po tayong volleyball activities po na dapat po talagang lagi tayo nagpapapawis. Physically po, dapat maging fit po tayo sa Panginoon.
So, kailangan po nating una, tandaan. Pangalawa, talikuran. Pangatlo, takbuhin ang karera ng buhay. Hallelujah. Pang-apat po, ituon natin ang paningin kay Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Amen po. Kung wala po ang Panginoong Jesus po, malamang wala po tayo dito. Nasaan po tayo? Nandun po tayo sa sanlibutan, nakikihalubilo po. Alam naman natin, ang buhay po sa sanlibutan, pasama na po ng pasama. Minsan nga, ko sa YouTube, talaga namang hindi mo na matim yung makikita mo sa nangyayari po sa sanlibutan po natin. Kaya ang magagawa na lang po natin at maitulong sa mga nangyayari po, panalangin na lang po. Ilapit po natin sila sa Panginoon sa kabila ng lahat po na nangyayari. At higit sa lahat yung mananampalataya po ng Panginoon na ingatan sa lahat ng mga disaster na nangyayari po sa sanlibutan. So mapalad po tayo ngayon naririto kasi yung salita ng Panginoon ay para sa atin pong lahat. Hindi lang po sa akin. Para sa atin pong lahat. Ang sabi nga po, takbuhin ang karera ng buhay ng may pananampalataya. Amen po. Ang karera ng buhay ay may kahabaan at may kahirapan at mahirap takbuhin kung walang kahinatnan o patutunguhan. Mahirap naman takbo ka lang ng takbo, wala kang direksyon. Kailangan may finish line. Lahat ng karera ay may finish line. At sikapin ng lahat ng kalahok na maabot ang finish line. Amen po. Napakasarap namnamin po sa salita ng Diyos. Yung pagtakbo po natin, kailangan po natin maabot yung finish line. Sino po yung finish line natin? Ang Panginoong Hesus. Dito po niya ibibigay sa atin yung koronang nakalaan para sa mananampalatayang nagtagumpay sa karera ng buhay po ng ating pananampalataya. Sabi nga po, sikapin ng lahat ng kalahok na maabot ang finish line. Sa buhay Kristiyano po, ang finish line ng ating karera ng pananampalataya ay ang ating Panginoong Hesus. Amen! Kaya sabi ng Hebreo, looking to Jesus, yung salitang looking ay ang pagtanaw ng malayo. Kasi mahaba ang karera, malayo ang finish line. So yung pagtanaw ng malayo, ito po yung ibig sabihin ng looking, pagtanaw. Pero may aspeto na pinapako natin ng ating paningin sa Kanya. Sabi nga po, kung titingnan natin yung ibang salin ng salita ng Diyos, talaga namang iba po yung ginamit. Pero ang gamit po natin ay magandang balita po. Sabi po, ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesucristo. So, kanino po tayo titingin? Wala pong iba kundi sa Panginoong Hesus. Kasi po yung iba, nakatingin po sa sanlibutan. Hindi nila alam, sila po'y napapahama pag tumingin po sila sa sanlibutan. Pero ang Panginoong Hesus, pag tinignan po natin, ano makakamit natin? Yung buhay na walang hanggan na hinahangad ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga, tapat ang Panginoon, tayo na lang po yung hindi nagiging tapat. Tayo po yung sumusuway sa salita ng Diyos. Kaya nga napunta ang Panginoon Jesus dito para maligtas po ang lahat. Para magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya. Pero na lang po kung ikaw po ang tatalikod sa salita ng Panginoon. Dalawa lang naman po ang ating pupuntahan dito eh. Dalawa lang yung pamamilian natin. Sa ibaba, sa itaas. Siyempre, mas maraming pipili sa taas. Kaya lang po, sabi nga, mahirap pumunta sa itaas dahil may pagtitiis, may pagpupursigi, at pagtitiyaga at pakikibaka. Ito po yung haharapin natin sa takbo ng ating buhay. Pananampalatayang
espiritual. Sabi po, ituon natin ang paningin sa Panginoong Hesus na may pag-ibig, pag-aalay ng ating buhay sa Kanya. Si Jesus ang tanging destinasyon ng ating pagsusumikap sa buhay espiritual at tayo ay naging kawangis niya sa kalooban po ng Diyos. Amen po. Wala po tayong mantitingnan. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesucristo. Kasi yung iba po, paglabas pa lang ng bahay, nakalimutan na si Jesus Christ. Kasi lahat po ng kasalanan, makikita po natin sa sanlibutan eh. Dito po, tayo nasa church, lahat puro kabutihan ang maririnig natin. Puro kapurihan lang sa Panginoon. Kaya ibigay po natin yung glory sa ating Diyos na buhay. Sapagkat sa Kanya lang po yun. So, ginagamit po tayong instrumento para ipahayag yung Kanyang kadakilaan, yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin po. Amen po. Sabi po sa Roma 8:29, sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak, sa gayon ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen po. Si Jesus Christ po yung ating panganay. Tayo po yung Kanyang mga kapatid. Sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen po. Sabi po sa 1 John 2:3, nakatitiyak tayong makikilala natin ng Diyos kung sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Amen po. Makatitiyak tayong makikilala natin ng Diyos kung sumusunod natin ang Kanyang utos. Paano po yung hindi sumusunod? Hindi nila kilala po yung Diyos. So narito po tayo mga Kristiyano, mananampalataya. Ipakilala natin ang ating Diyos sa hindi sumusunod po. Marami po dyan. Paglabas pa lang po natin ng gate, ang dami po. Hindi nila kasi kilala po ang Diyos. Maski tayo, hindi nila kilala. Kasi hindi nila kilala yung Diyos natin. Yung sa sanlibutan po, iba kasi yung Diyos nila eh. Diyos ng kasalanan po. Na alam naman natin yung kasalanan po ang nagdadala para mapunta tayo doon sa hindi dapat nating kapuntahan. Amen po. Sabi po sa John 1:12, subalit ang lahat ay tumanggap at sumampalataya sa Kanya at binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen po. Lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So mapalad po tayo. Dahil tayo po'y inari ng Diyos na maging anak. So hindi lang kaibigan, anak, tagapagmana pa po tayo ng Kanyang kaharian. Sabi po sa 1 John 3:3, kaya nga ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Amen po. Ito po itaglay-taglay natin sapagkat kung ano po yung ginagawa ng Panginoon Jesucristo sa ating buhay, dapat po maging katulad po natin siya. Yung gawain niya matutuwid. Ang gawain ng sanlibutan po, masasama po. So kaya kung lagi natin ihalin tulad yung sanlibutan, talaga namang masama at yung mga naglilingkod sa Panginoon, patuloy na lumalakad po sa landas ng katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan sa Panginoon Jesus. Amen po. Sabi po sa 1 John 3:3, naka-display na pala. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging nabasa ko pala to, na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Tinatalikuran ng pabigat
yung kasalanan at tinatakbo ang buhay ng pananampalataya. Pinagdidiinan po dito, natalikuran po talaga natin yung kasalanan. Sapagkat ito po yung hadlang para hindi tayo magpatuloy sa takbuhan ng karera na hinahangad ng bawat sa mananampalataya. Sabi po sa Colossus 3:4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan po. Amen po. Namnaman po natin yung salita ng Panginoon. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan po. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi po sa 1 John 2:28 po, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Amen. Dapat po nakahanda po tayo. Dapat po magtagumpay po tayo. Dapat po paglabanan natin lahat ng mga struggle. Yung pakikibaka natin sa ating pananampalataya. Lagi tayong maging matibay. Sapagkat ang layunin ng Panginoon po ay tayo po'y maging matatag, matibay sa pakipaglaban po sa takbuhin natin sa ating pananampalataya. Amen po. Yan po ang finish line, ang Panginoong Hesus. Kung posible ay marating natin ang pinakalayunin, ang karera ng buhay ay maging katulad ni Kristo Jesus sa pamagitan lamang ng ating sarili nating lakas. Kailangan siya yung kapangyarihan ng ating pagtakbo. Amen po. Siya po yung kapangyarihan ng ating pagtakbo para patuloy tayong lumalaban sa takbuhan ng ating pananampalataya tungo sa paglago ng ating espiritual na pangangailangan. Humawak lang tayo, tumingin lang tayo sa Panginoong Hesus. Sigurado tayo magtatagumpay sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen po. Sabi nga sa awit, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Yun ang layunin na maging katulad niya at siya rin ang ating lakas. Layunin at lakas ay si Kristo Jesus. Si Kristo ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Siya po yung author. Siya po yung pinagmulan ng ating pananampalataya. So kung wala po si Kristo, wala po pala tayong pananampalataya. So mapalad tayo dahil naandyan po yung ating Diyos na buhay na nagmamahal po sa atin para maging ganap po yung ating pananampalataya at maibigay natin yung the best para sa ating Diyos na buhay. Sabi po sa Efeso 2:8, nakaano na pala. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Amen po. Siya ang layunin at siya ang lakas. Siya ang nag-uumpisa. Siya ang kukumpleto. Ang kakailanganin natin gawin ay manatili sa Kanya. Siya ang bubuo pagdating niya. Amen po. Ulitin ko po. Siya ang layunin at siya ang lakas. Siya ang nag-umpisa. Siya ang kukumpleto. Ang kailangan natin gawin ay manatili sa Kanya. Siya ang bubuo pagdating niya. Siya po yung kukumpleto sa lahat ng ginagawa nating pagpapagal po dito, pakikibaka, pagpupursigi sa lahat ng ginagawa natin. Pagdating niya, siya po yung ating kapunuan ng kukumpleto sa ating pananampalataya. Hallelujah. Sabi po sa Pilipos 1:6, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen po. Talagang natitiyak kung ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. So, yung kapunuan po talaga pagdating po ng Panginoon sa Kristo. Ito po yung kaganapan na hinahangad ng bawat mananampalataya po.
Yung kukumpleto sa ating buhay. Yung kukumpleto po sa ating pananampalataya. Yung kukumpleto sa ating paglaban, pakikibaka. Sa lahat ng ginagawa natin po dito sa ibabaw ng lupa. Kaya, ituon lang po natin yung ating Panginoon sa Panginoon Jesus. Hindi yung mga kayamanan dito sa sanlibutan. Dahil wala pong maidudulot sa atin itong mabuti. Amen po. Panglima, itaguyod natin ang ating buhay sa kanyang kagalakan po. Dahil sa kanyang kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya kinahiyang mamatay sa krus. Amen. Hallelujah. Mahirap tumakbo ang isang mahaba at malayong karera kung walang insentibo. Motibasyon sa kanyang paglahok, sa ating pagtakbo ng karera ng buhay, ang nararapat nating insentibo ay ang kagalakan nagmumula kay Kristo Jesus, ang kagalakan sa puso ng Panginoong Jesus na naging kanyang kapangyarihan upang mapagtagumpayan niya ang krus ng hirap nito para sa kanya. So, ang kagalakan po ng Panginoon, yung maibigay niya yung kanyang buhay para sa atin po. Yung hirap na dinanas niya sa krus ng Kalbaryo po. Na dapat po tayo ang nagbabata. Tayo po ang pinako, hindi po ang Panginoong Jesus. Pero ito po yung kalooban ng Ama. Para sa anak po. Para ibigay yung kanyang buhay, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal. Na hindi po alam po lang sa libutang to. Tayo lang po ang nakakaalam. Tayo pong mananampalataya. Na alam naman natin yung mga prophecy ng kamatayan ng Panginoon, talagang nakatala po sa Bible. Nasa awit 22 po. So, alam naman natin ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Sabi po sa Isaiah 53:3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. So, ito po yung tinanas po ng Panginoon. Hinamak siya ng mga tao. Tinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na para walang kabuluhan. So ito po yung time na dumating na miski po ang Panginoon, kinalimutan niya yung kanyang anak. Dahil sa kasalanan nakapulapol na tinanggap ng Panginoong Jesucristo. Natagalan ito ng Panginoong Jesus dahil mayroong siyang joy na alam niyang muling bubuhayin at itataas sa kanan ng Diyos ng kalangitan ang kagalakang itong niloob ng Diyos para sa lahat ng sumusunod sa Kanya. So kung hindi po nangyari yun, wala po tayo. So alam naman natin ito'y kalooban ng Ama na ibigay ang Kanyang anak, ang Kanyang buhay para maligtas po ang sangkatauhan. Kaya lang po, talagang ang tao na po ang lumalayo. Ang tao na po ang umaayaw sa kaligtasan. Ang gusto ng Panginoon, maligtas ang lahat. Kaya mga kapatid, yung mga pamilya natin, kasambahay natin, mga kapitbahay natin, sharean po natin ng Word of God. Sapagkat kawawa po ang maiiwan dito sa sanlibutan. Hallelujah. Sabi po sa John 15:11, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayoy malubos ang inyong kagalakan. Ito po yung isang bunga ng banal na Espiritu, yung kagalakan na gumapaw sa ating puso na ibinigay ng Diyos. Nataglay-taglay po natin. I-share po natin itong kagalakan na tanggap natin. Dahil ito po yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus para magtagumpay po ang lahat ng tumatakbo
sa karera ng buhay. Kasi mahirap po tumakbo na hindi po bukal sa kalooban natin. Dapat may kagalakan po para makamit po natin yung tagumpay na hinahangad ng bawat isang mananampalataya po. Amen po. Pang-anim po, itatag natin ang ating buhay sa kanyang kapamahalaan. At siya'y ngayon nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Amen po. Sabi po sa Peter 3:22, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Amen. Sapagkat iyon po yung kanyang kaharian. Iyon po yung kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng mga anghel ay naglilingkod sa kanya po. Sabi po sa Matthew 28:18 po, bago niya ibigay yung Great Commission po to, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa po. Ito po yung katagumpayan na ginawa ng Panginoon nung siya po'y pinako, namatay at muling nabuhay. Ito po yung karangalang tinanggap ng Panginoon Kristo pag-akyat po sa langit. Amen po. Tanda natin ang mga saksi sa pananampalataya. Pangako ng kaligtasan. Sino yun? Jesus Christ po. Talikuran natin ang mga pabigat at kasalanan. Takbuhin natin ang karera ng buhay. Pero kanino natin itutuon ang ating paningin? Kay Jesus Christ pa rin po. Siya ang ating layunin at lakas at itaguyod natin ang ating buhay sa kanyang kagalakan para maging insentibo ng ating pamumuhay Kristiyano at higit sa lahat ay itatag natin ang ating buhay, pamumuhay sa kanyang kapamahalaan, ang ating Panginoon na nakatira sa ating puso at ang kanyang kapamahalaan na nakaupo sa kanan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Amen po. Alam naman natin na yung katagumpayan na nangyari po sa Panginoon, talaga nating tinatamasa po ng mananampalataya po ngayon. Alam naman natin po yung trono ng Diyos, yung kanang kamay ng Panginoon. Yung trono po ng Panginoon ay nagsisimbolo po ito ng power, authority, na tunay nga na binigay ng Diyos Ama sa kanyang anak. Yung kapangyarihan dito sa langit at sa lupa. Amen po. Panguli po, ito po yung hamon. Naku, time is up. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-usig ng mga makasalanan upang hindi kayo malupaypay o panghinaan ng loob. Amen po. So yung ginawa po ng Panginoon Jesus para mapagtagumpayan po natin yung lahat ng kahirapan na dinadanas natin dito. Para hindi po tayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Sapagkat si Jesus po ang ating lakas. Siya po yung ating katibayan, yung ating katatagan para patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya po. Para hindi tayo malumo at mapagod sa ating pagtakbo sa karera ng buhay Kristiyano. Tandaan natin ang ehemplo ng tagumpay ng buhay ng ating pananampalataya nung umpisa pa ng kasaysayan po. Sabi po, talikuran natin ang pabigat at kasalanan na naging hadlang sa ating pagtakbo, sa ating buhay espiritual. Takbuhin natin ang karera ng pananampalataya na may katatagan kahit na tayo'y dumanas ng paghihirap o pagsubok. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Na ang kanyang layunin at lakas ng ating pagtakbo.
Itaguyod natin ang ating buhay sa kanyang kagalakan na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos at manatili sa kanyang kalwalhatian. Itatag natin ang ating buong buhay sa kanyang kapamahalaan. Hayaan natin siya ang mamahala sa ating buhay. Huwag nating pilitin pa ang sariling kalooban. Pasakop tayo sa kanyang kapamahalaan at tayo ay makakatakbo ng may tagumpay para sa Panginoon. Amen po. Ito po yung last verse ko. 2 Timothy 4:7-8 po. Sahin ko po, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin at manatili akong tapat sa pananampalataya. 8. Nakamtan ko ang mga koronang nakalaan sa mga matutuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen! Para sa atin pong lahat to. Yung tagumpay na makakamit po natin. Siya po ang magpuputong sa bawat mananampalatayang ng tagumpay sa karera ng ating pananampalataya po. Hallelujah. Napakasarap namin po ng salita ng Diyos. Tayo ba'y nananabik sa pagbabalik po ng ating Panginoon? Amen. Ilakas natin, amen. Nananabik tayo sa kanyang pagbabalik para iligtas po ang bawat isang mananampalataya na tinawag niya, hinilang pinili para paglingkuran siya at dakilain yung kanyang pangalang katastaasan. Hallelujah. Ulitin po, sabi, tandaan, talikuran, takbuhin, ituon, itaguyod, at itatak. Pagtaglay po natin itong 6 na to, tayo po'y magtatagumpay. Sabi po, ano po ang nakalaan? Yung koronang ipuputong po ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ito po yung hangarin natin sa ating buhay. Para po tayo ay magtagumpay na may kagalakan, may pagtitiis na ginawa po ng Panginoong Hesus para sa atin po. Hallelujah. God bless po, LPCF. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. Sa race of faith, Panginoon, na patuloy kaming tatakbo, Panginoon, sapagkat ikaw po ang aming kapangyarihan. Yung kagalakang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, para kami patuloy na tumakbo. Hallelujah, Lord Jesus. Yung mga bayani ng pananampalataya namin, Panginoon, na siya pong aming tutularan at higit sa lahat, Panginoon, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ikaw po ang aming huwaran, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Lord, salamat po. Itanong mo sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, ng salita. Sabi mo nga, Panginoon, tandaan, talikuran, takbuhin, ituon, itaguyod at itatag namin, Panginoon, para kami patuloy na magtagumpay sapagkat kasama ka namin, Panginoon, sa aming karera ng buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo, Banal na Espiritu, na kasama namin sa araw na ito. Salamat po sa iyong diwang banal, Panginoon, sa kaalaman, karunungan para maunawala namin, Panginoon, yung hiwaga at himala mo pang gagawin sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po sa iyong salita sa Hebrew 12:1 hanggang 3, Panginoon. Maraming salamat po na ikaw po yung aming kagalakan sa aming puso na nag-uumapaw, Panginoon, para takbuhin ang karera ng aming pananampalataya. Lord, salamat po sa
umagang ito, i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa narito, Panginoon, na inuna ang gawain mo upang makarinig na yung salita, Panginoon. Itanim mo sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, na yung salita na maging sandigan namin, Panginoon, sa aming pamumuhay dito sa sanlibutan ito. Lord, i-cover mo kami na yung kapangyarihan ng bawat isa mula ulong pa, maging ang aming sambahayan upang anuman ang gawa ng kaaway, hindi po makapaminsala sa aming buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Marapat na ikaw ay tumanggap ng papurit, pasalamat sa inyo po ang kapangyarihan, sa pangalan ng Ama, sa pagliligtas ng anak, at sa gabay patnubay ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.